Matapos ang malungkot na parada ng tagumpay noong Mayo, siyam humarap si Putin sa mundo at nagsabi ng hindi inaasahan ng lahat. Ayon sa leader ng Russia, malapit nang matapos ang digmaan sa Ukraine. Ngunit hindi ito ang tiyak na tagumpay ng Russia na akala ng iba. Tahimik itong pag-amin. Natalo ang Rusya at naghanap na ng paraan si Putin palabas. Ipinapakita ng mga salita ni Putin na alam niya ang malaking pagbaliktad ng takbo ng laban sa Ukraine. Ngayon, inihahanda na niyang mga Ruso para sa kabiguan ng espesyal na operasyong militar. Ipapaliwanag namin sa inyo kung paano. Pero bago yon, kailangan muna nating talakayin ang pahayag ni Putin. Ilang oras matapos ang isang pinababang Victory Day parade na nakakahiya para kay Putin, na ginagamit yon para ipakita ang lakas ng Russia, humarap siya sa media at nagsabi ng isang napaka-interesanteng bagay. Pakiramdam ko, malapit nang matapos ang usaping ito. May kaugnayan sa digmaan sa Ukraine ang mga salitang yon at maingat na pinili. Ginamit ni Putin ang usapin sa halip na digmaan para hindi aminin na totoong digmaan ang sinimulan niya. Kahit mahigit 1.3 milyong Ruso na ang mga kaswalti sa operasyong ito at patuloy pang nadaragdagan. Pero ang tunay na balita rito ay mukhang naniniwala si Putin na malapit na ang katapusan. Ang nakikita natin dito ay pagbabago sa paninindigan ng leader ng Russia at marami sa mga sinabi niya noong ika-9 ng Mayo ay nagpapakita na sinusubukan niyang ihanda ang kanyang mga tao para sa isang katapusan na maaring hindi nila inaasahan. Tinawag ni Putin na makataruan ang digmaan sa Ukraine dahil anyay nilalabanan nito ang agresibong puwersang Ukraine. Ngunit ginamit niya ang talumpati para batikusin ang kolektibong kanluran sa suporta nila sa Ukraine. Nangako ang kanluran ng tulong, pero nagsimula ring magpasiklab ng alitan laban sa Russia na patuloy hanggang ngayon. Sa tingin ko, malapit na itong matapos, pero seryoso, sabi ni Putin. Mula, gaya ng madalas kay Putin matapos ang kanyang parada, may double speak siyang ipinapakita. Panlabas, si Putin ay laban sa kanluran. Pero sa loob-loob niya, ipinapakita niyang iba ang Russia kaysa sa totoo, na tila tahimik niyang inaamin na tapos na ang lahat. Napansin din natin ang pagbabago ng tono ni Putin sa negosasyon sa Ukraine. Posible rin ang pagpupulong sa isang ikatlong bansa. Ngunit mangyayari lamang ito kapag napagkasunduan na ang pinal na kasunduang pangkapayapaan upang makadalo sa kaganapang ito at lumagda sa kasunduan. Ayon kay Putin, ito dapat ang huling hakbang. Muli, double speak na naman ito. Makikita natin ang dalawang bagay sa pahayag na ito. Nagpapanggap ulit si Putin na kontrolado niyang sitwasyon habang tinatalakay ang mga huling hakbang at kasunduan. Sa kabila ng yabang, desperado si Putin. Ginagawa niyang lahat para ipahayag na bukas ang Russia sa kasunduan at pagwawakas ang digmaang sila ang nagpasimula. Ano ang ibig naming sabihin? Una, hindi namin ibig sabihin ito. Ang mga salita ni Putin ay layuning ipakita siyang makapangyarihang lider na kontrolado ang sitwasyon. Isang interpretasyon ng mga salitang ito ay maaring tunay na naniniwala si Putin na malapit nang manalo ang Russia sa digmaan sa Ukraine. Pero kung ganun nga, ipinapakita nito kung paano ang mga ilusyon ni Putin at ang kanyang kawalan ng kakayahang marinig ang katotohanan mula sa mga general na mas iniisip ang sarili nilang kaligtasan kaysa sa pagsasabi ng tunay na kalagayan sa labanan ay inililigaw siya. Walang indikasyong malapit nang manalo ang Russia sa opensiba nila sa Ukraine. Ayon sa George W. Bush Presidential Center, 1% lang ng teritoryo ng Ukraine ang nakuha ng Russia noong 2025. May natitirang 80%. Kung magtutuloy ang bilis na ito, aabutin ng 80 taon bago manalo ang Rusya. Hindi masasabi ng kahit sino natapos na ang usapan dahil lang sa mga numerong iyon. Kung totoo ang sinasabi ng mga general kay Putin, alam niyang mas titindi pa ang sitwasyon ng Russia sa 2026. Nabawi ng Ukraine ang igit 400 kilometro kwadrado sa timog. Huminto ang opensiba ng tagsibol sa linya ng kuta ng Donetsk at nitong Abril, mas marami pang teritoryo ang nawala sa Russia kaysa sa nakuha nila. Unang beses mula Agosto 2024 at kontra pagsalakay ng Ukraine sa Kursk. Walang pagtaas sa bilis ng mga pagsulong ng Russia. Sa katunayan, kabaligtaran pa dahil umaabot na sa humigit kumulang 35,000 sundalo kada buwan ang casualty rate ng Russia. Kaya kung pagsasamahin natin lahat ng ito, hindi kami naniniwala na ang mga pahayag ni Putin pagkatapos ng parada ay palatandaan na naniniwala siyang malapit ng manalo ang Russia sa Ukraine. Kahit ang pinakabulag sa katotohanan na leader ay makikita na hindi nangyayari ang panalo. Sa halip, ang mas mahalaga sa amin ay kung ano ang nasa likod ng mga salitang sinabi ni Putin. May mas malalim na nangyayari, na tila si Putin ay naghahanda para sa ibang katapusan kaysa inaasahan niya at ng kanyang mga tao. Hindi tungkol sa tiyak na tagumpay ng Russia ang sinabi ni Putin, kundi paghahanda sa pag-atras. Ang tunay na nakikita natin sa mga salita ni Putin
ay ang simula ng isang kampanyang spin na hitik sa propaganda na ginagamit upang ihanda ang mga mamamayan Ruso para sa pag-atras ng Russia mula sa Ukraine. Ang lantad at hayagang pagbanggit ni Putin tungkol sa usapang pangkapayapaan ay isang palatandaan nito. Ngunit marahil ang pinakamalaking palatandaan na naghahanap na si Putin ng paraan para umatras sa kanyang pananakop ay ginamit niya ang kanyang talumpati upang subukang ipakita ang Russia bilang biktima at hindi bilang agresor. Pansinin ang sinabi ni Putin tungkol sa kanluran. Inilalarawan niya ito bilang pangunahing banta sa Russia, lampas pa sa Ukraine. May malinaw na punto doon. Gusto ni Putin na isipin ng kanyang mga tao na ang digmaan na kanilang nilalabanan ngayon ay tungkol sa pag-survive laban sa kanluran at NATO, at hindi lang basta pagdaig sa Ukraine. Kung tila kakaibang pahayag na yon, tandaan na hindi lang sa talumpati pagkatapos ng parada ito, ginawa ni Putin kamakailan. Isang araw lang lumipas, ipinagpatuloy ni Putin ang kanyang mga pag-atake laban sa NATO. Ibinuhos niya ang galit sa Finland. Sinasabing sumali lang ito sa NATO dahil umaasa itong babagsak ang Russia sa pressure ng NATO sa pamamagitan ng parusa at tulong sa Ukraine. Huwag na lang natin pansinin ang banta ng naramdaman ng Finland dahil katabi nila ang isang bansa na nagsimula ng pananakop laban sa isa sa mga kapitbahay nito. Tama ba, Putin? Tinuro ni Putin ang konstruksyon sa Ilog Sestra bilang patunay na sinasamantala ng Finland ang pagbagsak ng Russia. Sinabi ni Putin na iniisip ng mga bansa sa kanluran na babagsak ang Russia at sistema ng pagbabangko nito sa loob ng 6 o 7 buwan na magdudulot ng pagkawala ng trabaho ng milyon-milyong Ruso. Ang nakikita natin dito ay ang paglika ng isang bagong kwento. Paulit-ulit binabago ni Putin ang pahayag para palabasing biktima ng NATO ang Russia at ang Ukraine ay parang bunga lang ng agresyon sa halip na bansang inatake ng Russia noong 2022. Hindi na ito tungkol sa tagumpay ng espesyal na operasyong militar. Pinapalitan ni Putin ang mensahe. Kaligtasan na ang binibigyang diyan, hindi tagumpay. Iyan ang bagong propaganda na pinapalaganap. At ang kalumpati pagkatapos ng parada ay nagpapahiwatig ng lahat ng iyon. Karaniwan na sa Russia ang pagpapanggap na biktima ng agresyon ng NATO. Marami sa kultura na binuo sa bansa sa ilalim ni Putin ay umiikot sa pagpapatuloy ng alamat ng pagiging biktima, kung saan ang Russia ay laging ipinapakita bilang bansang inaapi na tumutugon lamang sa agresyon ng iba, imbes na sila mismo ang agresor. Gagawin din ni Putin ang lahat, kahit hukayin pa ang kasaysayan ng malalim, para mapanatili ang alamat na ito. Gaya ng itinuro sa usapan noon pang 2022, ginamit na niya ang pananakop na Charles, 12 ng Sweden, Napoleon, at Operation Barbarossa ni Hitler, para ipakita ang Russia bilang laging biktima. Sa isang banda, ang paraan ng pagkukwento na ginagawa ni Putin habang binabatikos niyang kanluran sa iba't ibang talumpate ay pagpapatuloy lang ng ginagawa niya sa loob ng maraming taon. Pero ngayon, iba na. Ang kwento na matagal nang pinanghahawakan ni Putin ay lalo pang pinapalakas. Ang araw ng tagumpay at ang talumpati pagkatapos ng parada ay ginamit ni Putin para siraan ang kanluran kaysa ipagdiwang ang Russia na nagpapakita ng bagong hakbang sa pagiging biktima ng Russia. At ginawa ito ni Putin sa isang napakalinaw na dahilan. Alam niyang pumapalpak ang pananakop sa Ukraine at gusto niyang makaalis dito. Binabago nito ang lahat tungkol sa digmaan sa Ukraine. Sa The Military Show, ibinibigay namin ang buong larawan, hindi lang balita. Kung bago ka, mag-subscribe dahil ganito namin ito ay pinapaliwanag bawat linggo. Kaya ano nga ba talaga ang nakikita natin mula sa mga pahayag ni Putin pagkatapos ng parada? Hindi ito gaanong tungkol sa pagpapakita ng kapangyarihan, kundi sa napagtanto ni Putin na kailangang baguhin ang mensahe para ihanda ang mga tao sa ibang resulta ng digmaan sa Ukraine kaysa sa una niyang ipinangako. Ayaw ni Putin gawin ito, pero kumakalat na ang bagong propaganda dahil alam niyang dinadala niya ang Russia sa tagsibol na puno ng problema, naaabot sa tag-init at higit pa, at maaring malubhang makapinsala sa Russia. Gumawa rin ng katulad na punto ang CNN sa isang artikulo noong Abril 26, kung saan binanggit nila na ilang beses nang sumubok si Putin ng iba't ibang paraan bago niya napagdesisyon ng gamitin ang kanyang mensahe para ihanda ang mga tao ng Russia sa pag-atras. May lantaran at publikong pagtutaw kay Putin kahit mula sa mga kasapi ng medyang Ruso na dapat sanang sumusuporta sa Kremlin, habang nagdudulot ng sunod-sunod na brownout at kakulangan sa gasolina ang mga pag-atake ng Ukraine. Hinigpitan ni Putin ang komunikasyon sa Russia sa pagputol ng mobile internet at paghigpit sa mga app gaya ng Telegram. Patuloy ang aresto at pagsalakay sa mga kalaban sa politika, habang si Putin, dahil sa paranoia, ay inaatake ang sinumang itinuturing niyang banta sa posisyon niya. Pansamantalang solusyon lang ito para tulungan si Putin kontrolin ang naratibo sa Russia. Ang totoo, kahit ang mga pagsupil na ito ay hindi kayang itago ang tunay na hirap na nararanasan ng mga tao sa Russia dahil sa digmaan, lalo na sa usaping pang-ekonomiya.
Kahit si Putin ay napilitang aminin na may problema ang ekonomiya ng Russia, tulad ng ginawa niya noong kalagitnaan ng Abril sa isang talumpati, kung saan humingi siya ng mga solusyon mula sa mga pinuno ng ekonomiya at negosyo ng bansa. Pero hungkag ang mga kahilingang yon, dahil alam ni Putin na ang pinansyan na problema at krisis sa pamumuhay sa Russia ay dahil sa kanyang pagsentro sa Ukraine na nagdulot ng bilyon-bilyong dolyar na gasto sa digmaang hindi nila napapanalunan. Sa mundo, lalong humihirap ang kalagayan ni Putin at pinatunayan ito ng Victory Day Parade bago ang huli niyang talumpate. Noong 2025, ipinakita sa parada ang mga kagamitang militar ng Russia at dinaluhan ito ni na Pangulong Xi Jinping ng China at Diktador Nicolas Maduro ng Venezuela. Ang huli ay wala na sa eksena ngayon dahil sa isang pagsalakay ng US at lalo lang itong nagpapalala sa mga problema ng Russia sa pandaigdigang entablado habang unti-unti nang humihina ang kanilang impluwensyang geopolitikal. Sa parada noong 2026, wala nang kagamitang militar at ang pinakamataas na leader na nakuha lang ni Putin na dumalo ay ang puppet niyang si Alexander Lukashenko ng Belarus at mga kinatawan mula Laos, Kazakhstan at South Ossetia. Kung pagsasamahin ang mga problema sa Russia at paghinaan ng impluwensya nito, makikitang wala ng saysay ang pagpapakita ng lakas. Alam ito ni Putin. At ito ang dahilan kung bakit ang mga menseng ibinigay niya sa kanyang palabas pagkatapos ng parada ay mas para sa mga mamamayan ng Russia kaysa sa mga bansang kanduranin na tila tinatarget niya sa unang tingin. Mas makahulugan ang pahayag ni Putin na bukas siyang makipag-usap sa Ukraine. Ipinapakita itong sinusubukan ng Pangulo ng Russia na ibenta ang ibang resulta ng espesyal na operasyong militar. Noong una, inialok ni Putin ang buong Ukraine. Pagkatapos, nang nading malinaw na hindi ito mangyayari, inialok niya sa mga mamamayang Ruso ang pagsakop sa Donetsk. Habang humihina ang opensiba ng Russia at nakakabawi ang Ukraine, ang pinakamagandang magagawa ni Putin ngayon ay mag-alok ng kasunduang pangkapayapaan para makaalis ang Russia sa Ukraine. Hindi dahil sa Ukraine, kundi sa gawang isip na banta mula sa kanluran na gustong ipaniwala ni Putin sa kanyang mga mamamayan na umaapi sa Russia. Ngayon ay gumagawa na ng bagong kwento si Putin dahil alam niyang napilitan na siyang mapunta sa alanganin. Nakikita niyang unti-unti nang tumatalikod sa kanyang mga tao sa loob ng Russia at hindi na naniniwala sa dati niyang mga mensahe ng pagiging makapangyarihan sa Ukraine. Alam ng mga Ruso, kahit kontrolado ng Kremlin ang impormasyon, na hindi dapat inaabot ng 4 na taon para magtagumpay ang Russia ayon sa mga dating pahayag ni Putin. Nakikita nila ang pagtaas ng presyo at libu-libong ipinapadala sa digmaan na di na bumabalik. Kahit ang mga survey ng approval rating na isinasagawa ng mga NC ang pinapatakbo ng Estado, ay napapakita na nagbabago na ang opinyon ng publiko laban kay Putin. Ang Vitisyom na nagsasagawa ng mga survey para sa Kremlin ay nagulat ng suporta para kay Putin mula sa kanyang mga mamamayan ay bumaba mula 74% noong Pebrero tungo sa 65.5% nitong Abril ayon sa ulat ng El Pais. Mukhang maliit lang ito, pero sa bansang takot magsalita ang tao dahil sa posibleng ganti, malaki ang epekto nito. Alam ni Putin ito. Dahil sa mga pagbabagong ito sa loob ng bansa, sinusubukan na yun ni Putin na ipakita ang isang kasunduang pangkapayapaan bilang tagumpay para sa Russia. Hindi ito totoo. Ang pagtulak para sa kapayapaan ay pagsuko sa lahat ng ipinangako ni Putin na makukuha ng espesyal na operasyong militar at alam niya ito. Kaya sinasabi niya sa mga talumpati na biktima ang Russia ng NATO. Ganun, hindi natatalo ang Russia sa Ukraine at uurong para protektahan ang sarili laban sa kanluran. Pero bakit na yon? May dahilan ng banayad na pagbabago ni Putin sa kanyang mga kwento, lalo na tungkol sa mga usaping teritoryo. Hindi aksidente na sinubukan ni Putin baguhin ang kwento ilang araw matapos lumabas ang balita. Noong Abril, nagtala ang Russia ng netong pagkawala ng 116 na kilometro kwadrado ng teritoryo sa Ukraine, na nagpapahiwatig na huminto ang opensiba sa Donetsk at natatagumpay ang paglusob ng Ukraine sa timog. Ang ganitong uri ng pagbabago ng takbo ng laban ay hindi talaga tumutugma sa mga dating kwento ni Putin tungkol sa pangingibabaw at pagiging tiyak ng tagumpay ng Russia. Pero kahit na ang mensahe ngayon ay idinisenyo para ihanda ang mga mamamayang Ruso, ang totoong dahilan kung bakit binabanggit ni Putin ang usapang pangkapayapaan at sinasabing malapit nang matapos ang digmaan sa Ukraine ay simple lang. Nawawala na ang kalamangan ni Putin. Dahil sa mga natamong teritoryo ng Ukraine, humihinang atake ng Russia at patuloy na pag-iral ng Ukraine matapos 4 na taon, napipilitan si Putin na itulak ang usapang kapayapaan dahil pumapabor na ang momentum sa Ukraine. Alam ni Putin na kung magpaliban siya hanggang matapos ang opensiba ngayong Tagsibol at Taginit, mananatili ang Donetsk kahit inaasahang babagsak at mas magmumukhang mahina ang Russia.
Wala ring palatandaan na atras ang Ukraine. Isang loan package na nagkakahalaga ng $106 bilyong mula sa European Union o EU ang tuluyan ng naaprubahan matapos tanggalin si Viktor Orban mula sa kapangyarihan sa Hungary. Mukhang humihina na naman ang geopolitical mong impluensya, Putin. Isa na namang kakampi mo ang nawala. Nabigo rin ng Russia na pilitin ng mga bansang EU na umatras sa pagbibigay ng direktang ayudang militar sa Ukraine. Nakita rin niya ang pagpirma ng maraming bansang EU ng mga kasunduan sa paggawa ng drone kasama ang Ukraine at ang mga Gulf na bansa apektado ng digmaan sa Iran ay humingi ng tulong at pumirma ng mga kasunduang pangdepensa na tatagal ng 1 dekada. Habang nag-uusap tayo, mga 20 bansa ang kumipirma o balak pumirma ng drone deal sa Ukraine. Ayon sa Odessa Journal. Ang mensaheng natatanggap ni Putin, lalong lumalakas ang Ukraine, hindi lang militar. Alam ng sandata ang lakas ng Russia, ang lupit ng depensa ng Ukraine. Pero sa geopolitika, mas lamang ang Ukraine sa pagbuo ng ugnayang hindi magawa ni Putin. Ito ay tungkol sa momentum na lampas sa Ukraine at umabot sa buong mundo. Para sa Russia, nawawala ang mga maaasahang kaalyado at ang mga barahang akala ni Putin ay hawak niya ay lumalabas na walang laman. Ang tunay na ipinapakita ng mga baraha ni Putin ay mga pagkaluging hindi na kayang tiisin, isang mabagal na pag-usad na unti-unting nababaliktad, bumabagsak na impluensyang geopolitical, wasak na ekonomiya, at isang leader na desperadong sinusubukang pagdugtong-dugtungin ang lahat sa loob ng bansa habang bumabaliktad laban sa kanya ang opinyon ng publiko. Iyan ang dala ni Putin sa usapang kapayapaan, kaya gusto na rin niyang umatras na yon. Hindi magbabago ang mga ito para sa Rusya sa hinaharap. Hindi na kayang protektahan ni Putin ang kanyang mga pandaigdigang kaalyado. Hindi susuko ang Ukraine habang tumataas ang mga kaswalti ng Rusya at nabubunyag ang kalagayan ng opensiba ni Putin sa 2026. Walang pag-asa para sa ekonomiya ng Rusya hanggat di binabago ni Putin ang direksyon at umalis sa Ukraine. Kaya nag-iiba na ang mensahe. Inihahanda ni Putin ang kanyang mga tao para sa kapayapaan na umaasa siyang darating. Kung may kasunduang, hindi lahat ng ipinangako ni Putin noong Pebrero, 2022 ay ibinigay sa Russia. Dapat makita pa rin ng mga tao niya na maganda ito. Hindi ito kabiguan ng Russia. Yan ang kwento ni Putin. Muling mapapasa kamay ng Russia ang Ukraine, kung hindi dahil sa kanluran. Basta't nakakapanatili si Putin ng ganitong kwento, may tsansa siyang manatiling pangulo habang umaalis sa Ukraine. Pero kailangan niyang kumilos na yon. Kung pag-aaralan mo ang tahimik na mensahe sa likod ng mga salita ni Putin, makikita mong may mga paghahanda na ginagawa. Alam ni Putin na talo na siya, na ipinakita sa kanyang talumpati matapos ang parada. Tanong ngayon, kung gaano kabisa may palalaganap ng Kremlin ang bago nitong naratibo sa publiko bago tuluyang mawakasan ni Putin ang usapin. Iyan ay isang tanong na maaring abutin ng ilang buwan bago masagot. Ngunit bawat araw na lumilipas hanggang sa matapos ang digmaan sa Ukraine ay lalo lamang nagpapahina sa posisyon ni Putin. Sinabi namin sa inyo kanina na ang publiko sa Rusya ay tumatalikod na kay Putin. Mas ikinababahala ng leader ng Rusya ang mga tumututol sa kanya sa State Duma. Isa sa mga boses na yon ang nagsabi na lahat ng kondisyon para sa isang revolusyon na kasing laki ng nangyari sa Rusya noong 1917 ay naroon na ngayon. Gusto mo pang malaman? Panoorin mo ang aming video kung saan tinalakay namin ang mga pahayag ng leader ng Partido Komunista ng Rusya at kung ano ang ibig sabihin nito para kay Putin. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para makita pa ang mas marami pang paliwanag tungkol sa mga salita ni Putin at kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga iyon. At maraming salamat gaya ng dati sa panonood.